nakita ko dito, reflection ng malaking ibon. Yung sobrang laki talaga. Tapos parang meron siya sa beak niya na parang, ewan ko, parang plastic na nakalitaw. So, kung ano ko, pumunta ako ngayon. Para makita. Tingnan nyo naman. Hindi pala plastic yung nakita ko. Parang ano. Ayan guys, so parang may pinatay siya para kainin niya. Tapos meron pa dito. Parang ibon din eh. Kita nyo ba yan? May feather na nakasabit. Hindi nagaan yung camera ko guys. Basta yan. Parang siyang lamang. Ewan ko kung ano ba yan. Tingnan nyo, may dugo-dugo pa. Ito, may feather. Lumikit pa. Tapos yan. Yan, may mga nagkalat pang feather. Yan. Ano kaya yung kinain niya na yan? Ibon din? O manok? Ito ang weather ngayon guys. Ang lamig ng hangin. Since nung dumating ako, ang lamig guys lagi. Walang taxi. Walang gas eh. Ayun, nakita ko sila guys. Ito yun. Ayan o. Ayang mga ibon na yan. Ayan. Yung ano, kumain. Malalaki yan. Aba, doon pala ang pahingahan nito Nagkatapon-tapon, gumulong-gulong na yung mga water. Saan na isa yun? Lalagay ko doon sa lalagyan. Pero itong isa, baka dalhin ko doon sa office ko doon. Doon. Papatungan ko ng paa. Hindi yan kasi. Lalagay-lagay pa dito eh. Yung amo ko kasi organized. Kung nailagay ko na guys. Doon naman sa amo ko. Nilagay ko dito kasi pinagpapatungan ko ng ganyan kasi nga maliit yung pa ako, di ba? Guys. Nag-retouch ako today and may chika ako. Wala naman talagang chika pero update lang. Alam niyo ba? Walang gas dito guys. So, nag-try gas yun sa car. Yung isa meron. Anong klaseng mga, hindi kasi ako maalam sa mga car eh. So, yung isa meron. Pero yung gas na ang ginagamit ng amo ko, wala. Yung nagkakaubusan, yung ginagamit ng mga taxi, yun yung wala. Tapos, next week pa daw dadating yung barko. Eh, syempre, ngayon, wala ang effect nandito. Walang mga taxi sa daan, walang mga kotse. Yung kotse namin, napapasok dito, syempre tinitipid ng amo ko. So, hindi pwedeng gumala yung mga tao, ganyan. Parang kami gusto namin lumabas, pero inaalala namin kung may masasakyan ba kaming taxi, ganyan. So, nararamdaman na namin yung effect ng war dito ngayon. And, sana, alam niyo yun, yung sana maging okay na. Hindi lang dito, pati din sa ibang country. Kasi, nararamdaman na natin eh, di ba? Kasi dito late naramdaman yung sa gas. Kasi bago pa ako mag-vacation, parang wala namang problema dito. As in, okay sila, normal, ganyan. Pero tayo namang problema na tayo about sa barrel na ganyan. Ngayon, dito, ngayon pa lang. Pero sana maging okay, guys. We will pray. We will pray na maging okay ang lahat. Anyway, update sa ilong ko guys. Ayan, magapa din siya. Well, I think it's normal naman kasi syempre, kailangan mo lang talagang magtiis. So ngayon, nagigets ko na yung mga sinasabi nila na dun sa mga group na 6 months to 1 year mo pa makikita yung effect niyan. So ngayon, maga-maga pa siya. Kaya nga nakapagtaka kasi nung nandun ako sa Pinas, hindi naman siya ganyan. Nung nandito, namamagana. Pero feeling ko ganun talaga. And everyday, iba-iba yung itsura ng ilong mo. May nabasa kasi ako sa group na ganun.
parang nag-post siya na everyday, iba-iba yung itsura ng ilong niya. Tapos ngayon na-feel ko yung sinabi niya. Ngayon nararamdaman ko na and nagagets ko na. Na guys. So, yun lang guys. Ano lang, medyo depressing kasi ngayon yung feeling. Ako kasi pag lumalabas, walang katao-tao, walang mga sasakyan. Parang ghost town yung feel. So, ako parang nararamdaman ko yung feeling and sad ako. Ilang days na. Kahit wala namang kasad-sad dapat, di ba? May video can pala dito guys. Kakain na naman kami ni Sol ng crabs. May ano pa nakuha pa si ano. Tagal na dito. Ang ganda ganda dito Fairness. Wala na kasing available dun sa lagi naming upuan dun yung. Tumaba ako guys. Kailangan ko na naman talagang mag-concentrate sa pagbabawas ng aking timbang dahil tumaba ako. Namamaga pa rin yung ilong ko. Sana umukay na. Nandito na naman ako. Nantay ko na naman yung amo ko. Nag-grocery na naman. Ganito lang yung buhay dito guys. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Kaya minsan yung gusto mong sumigaw. Pero kahit sumigaw ka, wala mangyayari. Same feeling. Boring. Ganyan. Pero for me, tinitiis ko siya kasi sa lahat ng magiging problema, parang boredom na yung parang pinaka-basic. So, sige, stay lang. Pero para sa mga single person, tas dito kayo nakatira, mahirap guys. Mahirapan kayo. Ako, hirap na hirap. Tinitiis ko lang. Kasi gusto ko yung work ko dito. Nag-excel ako sa work ko dito and nag-enjoy ako sa work ko dito. And yun, nagpe-pay off naman lahat din ng hirap ko sa work. So, nagstay ako. Pero kung hindi ako okay sa work, kung tinitiis ko lang dahil sa pera, tagal na akong wala dito. Hindi ako aabot ng 8 years dito. Yung mga taong nakatambay dyan sa cafe namin guys, same lang din yan. Everyday, yan lang din. For me, pag dito kayo nakatira guys, para kayong nasa PBB house. Same lang. Tapos para lang kayong nasa box. Ganun lang siya kaliit. Ano lang kayo, work, then bahay, then grocery. Then siguro mga 2 or 3 cafe lang and restaurant yung pagpipilian nyo. Yun lang yung paikot-ikot na 3 yun. Yun lang kayo sa buong taon. Ganun lang. Tapos, magbe-vacation kayo, ganyan, mag-enjoy kayo, ubusin nyo yung pera nyo. Tapos, babalik ulit kayo dito, ganun ulit. Pero, mahirap na kasi buhay ngayon, guys. Kaya kailangan tsaga-tsaga lang din talaga sa mga work. Lalo na kung nakahanap ka ng work na okay ka naman. Luto akong pansit, guys. Pero yung pansit na pang tamad lang, yung ang nakalagay lang chorizo at wala, chorizo lang. Dapat magpiprito pa ako ng egg, tapos ihahalo ko, pero wag na lang. Diba? Ganyan lang siya. Kasi may ganito pa ako cheese puff. Tapos ito na yung tanim ko guys. Ito yun ito yung nabili ko. Tinry ko lang kung gaano kadami yung isa kasi titignan ko, kasi magluluto akong pansit sa Sunday for all. Tinignan ko kung gaano siya karami. Aba, ang dami naman pala nung isang tali na yun. Parang pang 2 tao na Di ko ito mauubos. So, marami na pala ang isang package na ganyan. Marami na. Kasya na sa amin. Uy, matutulog na ako. Ano na naman. Ligan na. Labas na. Tingnan natin. Psst. Mima, Mima. Uy. Ito na. Labas na. Ano-anong dinidila-dilaan na naman, Oy! Labas na! Dali na, dito na. Dali, Ayaw niya lumabas. Ganyan yan. Halika na, Yan na, nakaano ko Ayaw talaga. Ganun na naman.
Labas na. Tutulog na ako. Pupuyat na naman eh. Mapupuyat na naman ako. Lumabas ka na doon. Dali. Tama oh, bedtime reminder ko na oh. Halika na. Oh, ayan na. Dali, dali. Ako naman. Huy. Ikaw pa, galit ah. Eh, matutulog na nga. Oy. Doon ka na sa labas. Doon ka na, matutulog na ako. Matutulog na ako. Dali. Ayan na. Oh, nangati na naman daw. Ayan na, dali. Ayan na, ayan na, bukas na, oh. Ayaw talaga niya. Ayan na, dali na. Ay, di pala, nangati lang pala. Ayan na, dali na. Dito na, ayaw talaga. Diwag. Puyat na naman ako eh. Tulog na nga ako eh. Dali na. Ay, di pala. Ayan na. Ayaw talaga. Sige na. Kung ano-ano kasing dinidilaan mo eh. Tapos niya ka pa sa kama ko eh. Feel na naman. Tulog na nga ako eh. Antayin ko pa yan. Lumabas. Kasi ayoko na yung pinatay ko na yung ilaw. Tapos tsaka siya mawawala yung antok ko. Gusto ko dire-diretso kaya inaantay ko muna siyang umano. Doon ka na kaya sa labas? Ha? Ano? Doon ka na kaya? Ha? O, tignan mo kung ano-anong dinidila-dilaan kapag pinapalabas. Kung ano-anong nangangati-ngati. Doon ka na. Dali. Uy, doon ka na kaya? Uy. Wala talaga, oh. Wala talaga. Uy. Wala, ayaw. Oh, ayaw niya. Di pa patinag. Uy. Ano? Galit pa. Ano? Doon ka na sa labas. Halika na, dali. Dali, doon na sa labas. Doon na tayo sa labas, oh. Ay, ayaw. Humiga. Ayan na, bukas na. Ano na? Bukas na. Ayan, bukas na. Ayaw? Ayaw mo? Ayaw talaga. Gana nga lang ako. Wala ko, tatayo na siya. Favorite niya yung mga tali na ganyan eh. Favorite niya yung mga ganyan eh. Yan. Mahilig siya sa ganyan. Hoy, hindi ka ba malalabas? Pass ng bedtime ko na. Halika na. Mas ka na doon. Pagod na ako sa'yo. Ay, shh. Huwag mo, ngat natin yan. Bilak sa'yo Tabatsoy ka. Guys, Saturday today, and pag Saturday kasi parang hindi ganun ka busy yung work. So, ngayon parang okay naman ako, wala akong masyadong gagawin, ganyan. So, nag-oily yung ilong. Hindi ko lang magalaw kasi nga namamaga siya. Ayoko masyadong galaw-galawin. Well, antay na lang nating humupa. Kasi iba-iba yung shape niya everyday. Is ganda talaga, guys. Pero happy naman.
Anyway guys, walang ka-taxi-taxi, 3 days na, walang makuhang gas. And kung nakikita nyo, sa TikTok kasi may mga nagpo-post as in, yung sobrang haba ng pila ng mga taxi sa Guinea. Nakikita ko na yung nag-story na yung mga tao dito. So, di ba ang TikTok per location. So, may mga nakikita ko, grabe yung haba ng mga pila ng taxi. Ewan ko kung sa Malabo din ganun, pero dito wala talagang taxi. Alam nyo, kaninang umaga, from home, dun sa bahay namin, hanggang dito sa office, kahit isa, guys, kahit isa. Kasi talagang tinutukan ko kasi may lakad kami mamaya So, ang problema talaga namin, sinasabi na namin yun na baka wala kaming makuhang taxi. Kasi nung, di ba, nung kumain kami ni Sol sa Chinese, apakatagal bago kami makasakay. So, mamaya kasi ganun ulit, kailangan na naman namin mag-taxi. So, wala talaga. Di binantayan ko kanina, kahit isa, guys, wala kaming nakasalubong as in from house to dito sa office. Sabi ko nga sa amo ko, naku, walang taxi kako. Hindi pa naman kako ako, magta-taxi pa naman kako ako mamayang gabi. Kaya lang, wala nga namang choice. Bahala na mamaya. We will see kung paano. Kasi kami ni Sol, sumakay na kami kahit may tao sa harap. Kasi meron pa nga may mga dumadaan naman, kaya lang punuan. Tapos yung iba puro lalaki pa. Yung mga ganun, din namin sinakyan ni Sol. Merong isang dumaan, walang tao sa likod. So, sumakay kami ni Sol, tapos binayaran lang namin yung buong likod. Tapos, merong lalaki sa harap. Tapos, hinatid mo niya yung lalaki sa harap. Yun, ganun yung nangyari. So, guys, ang dami kong, nakain kagabi. Kaya, alam niyo yun, feeling ko bloated ako. Pero, hindi pa kasi ako nag-start na mag-diet. So, hindi ko pa siya sineseryoso. Pero baka next week seryosohin ko na siya as in magbabawas na talaga ako. Kasi, hindi lumalabas ang aking period. Yun ang problema ko. So, alam niyo yun, parang wala akong kabusugan. Tapos, ang hilig-hilig ko sa matamis. Kaya, ang dami kong pinagkakain na chocolate last week. Kaya, nag-gain talaga ako. Alam ko, nararamdaman ko talaga. Kaya lang, pipigilan ko na ulit next week. Kaya lang, ang problema ko, alam niyo yung problema ko lagi, kapag nag-change country ako, nababago yung period ko. Pero, malilate lang siya. Pero, mag-go pa din siya. Pero, gayahin natin yung trend, guys. Yung, alam niyo yung nauusong trend ngayon sa TikTok. Yung 5 things that are worth your money. Ganon. And, nagsulat ako kanina. So, ayun yung gayahin natin. So, for me, 5 things that are worth your money. Number 1, hindi ko na explain ko ba? Sige, explain ko ng konti. Dyson Airwrap. Mahal siya. 31,000 na blower. And kung aanohin nyo, hindi siya parang, OA naman, yun naman. Pero for me, worth it siya. Super worth it since everyday ko siyang ginagamit. Tapos, nakakapagkulot pa ako, di ba? Worth the money. Kung gaganda ka naman, di ba? Why not? Number 2, magnesium and ashwagandha. Nabili ko sa Pure Form. Worth it siya kasi kahit bisit na ako, pag tinake mo yon night before, kinabukasan kahit visit ka, hindi ka mabibisit. Parang, basta light lang yung mood mo. So, take it. Nakakaano siya sa stress and hormones. Number 3, H&M Basics. Yung mga ganito ko, ayan, yung plain ko mga ganyan, tsaka yung mga leggings ko from H&M, and gamit na gamit ko talaga siya. Super worth it talaga. So, H&M Basics. Number 4, Japan, New Zealand, and Australia travel. Ayoko na i-explain, pero super worth it yan. As in, super worth it. Sobrang saya ko niyang 3 trip na yan. Also, kasi malamig. And then, number, 5? Ang 5 ko kasi, actually 6 yung sinulat ko, pero, sige, number 5, gold jewelries. So, mag-invest kayo sa gold kasi, unang-una, okay siya na meron kang sinusuot everyday, hindi yung parang yung mumurahin na gold na, man tawag yun, stainless.
Kasi pag stainless, iba pa din pag gold talaga yung ano nyo, yung suot nyo. Iba yung feeling, and at the same time, pwede mo siyang magamit for emergency. Actually, sinulat ko din dito yung rhinoplasty, pero parang hindi, kasi worth it naman talaga siya. Pero kasi, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang isulat kasi kaka-start ko pa lang naman, 2 months post-op pa. And namamaga pa siya. Pero for me, worth it siya na agad. So, yun yung mga worth the money ko, guys. Kayo, guys, gusto ko malaman ang mga 5 things worth of the money nyo. Kaya, isulat nyo dun sa comment section. 5 things worth your money.